Nagsisimula ang kwento natin sa isang maskara na dinadampyet ng isang lalaki dahil sa kuryosidad at kanya itong sinuot at nang may biglang nangyari sumanib ito sa kanya at nasabi niya na may nadiskubre siya na interesant dahil mayroon palang kapangyarihan ang nakuha niyang maskara ang sino mang titingin sa mukha niya ay sasang-ayon ito sa anumang nais niyang gawin. At makikita natin ang isang classroom na may nagsisabing ayaw niya talagang matuto at makikita natin ang isang guro na nagtaturo at sabi pa niya nakakainis, sa kabila nito ang isang bobo talagang nakakuha ng perfect score siguradong nandadaya ito at sinabi niya tama ba Wumien? At ito nga ang ating bida at tinuro na nga ito ng guro na galit at sabi niya sa nagdaang mga taon biglang isang guro ayaw niya talaga ng bobo na nag-iastang matalino. At tumingin lang sa kansa ang ating bida na alang-ong sagot niya at nga nagdilim na ang guro at hinawakan niya ang salamin niya. At bigla na lang ngumiti at sabi niya parang may kailangang purihin at sinabi niya pa para kay Wumien na hindi pa nakapasa dati at ngayon parang bumalik na ang interest niyang mag-aral habang ngumiti ito at kumikintab at napatingin na lang ang mga estudyante sa kanya ng walang ekspresyon. At napajetty naman ang ating bida. At sinabi pa ng guro na hindi ito pag-encourage pero at least ngayon nakita ko na ang pag-asa sa kanya habang tumatawa na parang iwan. At tinawag naman ito ng bida at tumayo na sabi may I be excused at napatingin naman ang kanyang mga kaklase na patawag na lang ang teacher niya na Wumien. At tinapik ng ating bida ang guro at sabi niya hindi ito personal pero naisip ko napaka-boring ng klase niyo at napatulala na lang ang kuro at napasabi na ano. Umiti naman si Wumien at sinabi niya na gusto kong lumabas at lumanghap ng sariwang hangin habang umaalis. Napatulala naman ang guro at napaisip at yun nga napao na lang ito dahil sa kapangyarihan ni Wumien. At pagkalabas ng ating bida narinig niya na lang na pinapatahimak ng guro ang mga kaklase niya. At nasabi na lang ng bida na ang kapangyarihan ng maskara ay nagpabago sa kanya at walang makakatangi sa kanya sana all na lang tayo nito. At nga sabi pa ng ating bida ang boring naman ito kaya ko kayang gawing playground ang paaralan. At makikita natin na parang baliw ang ating bida na nakajetty at sabi niya gagawin ko ang mga estudyante na masama at kakaayawan ang mga klase at exam sa pamamagitan ng maskara napakadali lang nito. Nang may biglang lumabas sa likuran niya at sinabi ito ba ang kahilingan mo sabi ng nakaktakot na nilalang. Napatingin naman ang bida na parang naiinis at sabi niya ikaw uli maskara napakapasaway mo naman ito pala ang espiritu ng maskara. At sabi naman ng kailan ba kita hindi ginulat. Pero sinabihan lang naman ito ni Wumien na gumawa ka naman ng ibang entrance sa susunod, pero hindi bali gaya ng sinabi ko sayo dati wala ako kahit anong kahilingan sayo kaya bakit ko ipagpalit sayo ang napakaganda kong katawan, sinasabi niya ito na may pagyayabang na nakadupa ang kamay. Sabi niya pa sa maskara na nagbibigay ka lang ng inis sa akin. Napaiyak naman ang maskara habang hawak-hawak ang kanyang puso at sabi pa niya na gusto ko lang naman ng sariling katawan at gusto ko lang ma-experience kung ano ba talagang pagmamahal walang hiya at sinagot naman ito nag-ating bida na hindi ikaw naman yok. At doon nga nadurog ang puso ng spirito ng maskara dahil sa sinabi sa kanya ng ating bida na manyok at rejected habang sumusuka ng dugo. At sabi pa ni Wumien na kontinto na ako sa kakayahan ng maskara ang ultimate approval na ability ay nagbibigay sa akin ng magandang pakiramdam at para akong emperor. At nagulat na lang ang ating bida nang may tumawag sa kanya sabi pa. Nang tumawag na napakasaya mo ata Wumien.at napasabi na lang ang ating bida na ang boses nato, heist salamat buti walang ibang makakakita sa maskara kundi ako nasabi niya sa isip habang pinagpapawisan. At napatingin naman siya sa magandang babae at tinawag niya itong Xing Xing. Sabi pa ni Wumien na lumabas ako ng klase kasi na perfect ko ang exam at biniro naman ni Xing Xing ang ating bida baka nanday ka napajetty naman ang ating bida at napakamot ng ulo nagdagdag lang naman ako ng effort at nakita naman ni Wumien ang hawak ni Xing Xing yang mga libro i-deliver mo bayan pwede ba kitang tulungan, sinagot naman siya no Xing Xing na o i-deliver ko to pero wag na kaya ko na ta at o nga pala pag alis mo kanina sa loob sabi ng teacher mag-supervise ang daw ang principal mamayang hapon kaya wag mang kalimutan isuot tong school uniform mo, habang nakajetty sa ating bida at namula naman tong si Wumien at napa-okay na lang. At naisip ng ating bida na ang maskara hindi niya kayang baguhin ang katotohanan na wala akong kwentang estudyante pakiramdam ko normal lang kaya sabi pa nga since birds of a feather flock together. Kung saan doon ko nalaman. Makikita naman natin ang malungkot na si Wumien dahil sa napakataas ng gusto niyang babae. At sabi niya pa na kahit ilang hakbang lang ang layo ng kanyang minamahal para parents silang nasa magkabilang mundo. At napayuko na lang siya sa upuan niya nang bila namang siyang binitukan at sabi tumigil ka hangga sa kakaamot mo.
At bigla naman napamura ang ating bida at nagtanong ano ba ang problema mo habang naiinis dahil sa sakit ng pagbatok sa kanya. Nataranta naman ang classmate niya, at nagdahilan na tapos na ang klase di ba may part-time job ka pa okay lang bang umabsent ka, at tiningnan naman niya ang katabing upuan at nakita niya nga na wala na dun si Xing Xing at dahil dun bigla na lang siyang tumakbo ng malakas, at umuusok pa ang dinadaanan nito. At bigla na lang siyang tumigil habang hingal na hingal at pala naka-rating na siya kanyang pinag-part-time job na may nakapangalan na In the Books is a themed cafe hidden in a small alley. At pumasok na siya sinalubong naman siya ng may-ari at binigay ang uniform niya para magpalit. At napaisip pa siya na ang dahilan kung bakit ako nag-working dahil sa kanya habang inaayos yung uniform. Dahil banda 7 PM araw-araw si Xing pupunta rito at iinom ng milk tea habang nagbabasa. At lagi niya itong tinitingnan at doon parang kuntinto na araw niya dahil sa magandang view, may pagka-stalker pala ang ating bida manga katroba. At bumalik tayo sa ating bida na naiinis at iniisip na ano ba ang in-expect ko. Kung nag-alala ako dapat na akong magtapat sa kanya matagal na. At ini-imagine pa ni Wumian ang mukha ni Xing na sinasabi na si Wumian ay mabuting tao pero naisip niya na paano pag binasted niya ako ano na kaya mangyayari habang hawak ang ulo na parang iwan. Nang biglang sumiryoso at sinabi na hindi ako marireject. At naisip niya pa na hindi na ako marireject ngayon dahil may maskara ako dahil dito di pa ako na-reject at kahit na ano pa ang gawin ko kaya kung i-force ang tao na sumang-ayon dahil ito sa kapangyarihan ng maskara. At kahit na gamitin ko ang kapangyarihan ng maskara para tangapin niya ako at ano ba talaga ang kanyang nararamdaman. At bigla niyang sinapal ng dalawa niyang kamay ang mukha niya at sabi niya sa sarili baliw bakit ba ako nakadepende sa maskara sa mga bagay na ganito, dapat kong gawin ito ng sarili ko. At bigla siyang lumingon dahil may pumasok at nasambit niya pa na welcome. At ito pala si Xing at sabi pa ni Xing na nandito ka pala sa araw na to ng nakajetty. At nasabi na lang ni Wumian na sa wakas nang biglang lumaki ang mata niya sa nakita. At makikita natin ang pumasok. Na lalaki at ito'y kasama ni Xing Xing at magkahawak ang kanilang kamay at sabi pa ng lalaki wow napakadaming libro at sabi naman ni Xing na ito ang cafe na nirecommend ko sa'yo habang nakajetty. At makikita naman natin si Wumian na nandilim sa nasaksihan at tinitingnan ang magkahawak na kamay. Lumaki na lang ang mata dahil sa silos. Salamat mga katropa first time kung gumawa ng manual sana suportahan nyo sa pamamagitan ng like at subscribe.